Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:05 ng umaga, Philippine Standard Time. Sakay po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Barangay Pamplona 1, Las Piñas City. Dito po isasagawa mamamaya ang free medical consultation, dental extraction, optical with free reading glasses na may kasama ring libreng gamot at pagkain sa lahat ng mga nais magpakonsulta at ganun din po ang legal service. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-7 sa buwan ng Enero, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo. Yes, good morning, Dito Annie. ako ngayon sa Pamplona. Yes, dito ako ngayon. At this time talagang medyo madilim pa. At preparation dito ng ating mga kasama para doon sa gagawing medical mission, dental mission. Of course, may kasama pang legal service. So, antabayanan yan ng ating mga kababayan mamaya ng konti, amigo Sherwin. Okay, at syempre, Annie, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula naman sa Perry Hall, Maryland, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa iyo, James. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sa pagkakaloob ng pardon sa 220 Pilipino. Ayon sa Pangulo, karagdagan ito sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha. Ang nasabing hakbang ay nagpakita ng matatag na relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, agad nang inaasikaso ang agarang pag-uwi ng naturang mga Pilipino na nabigyan ng pardon. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na karapatan at diskresyon ng Pangulo na baguhin ang mga miyembro ng nasabing konseho. Pinabulaanan din ito ang aligasyong nagpapakita ng hidwaan sa security sector ang reorganisasyon ng NSC. Tiniyak ni Malaya na ang mga sundalo at iba pang personnel ng gobyerno ay may buong suporta sa kasalukuyang pamahalaan. Ito po ay merely an exercise of presidential discretion because the National Security Council is an advisory body to the President. Therefore, the President has the authority to reorganize it at any time. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Professor Romel Banlawi na politically motivated ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang komposisyon ng mga miyembro ng National Security Council o NSC. Ayon kay Banlawi, kailangang ipaliwanag ng Pangulo kung bakit tinanggal sa NSC ang mga dating presidente at vice-presidente dahil mahalaga ang papel nila sa pagbibigay ng karunungan at continuity sa national security. Dagdag pa nito, maaaring magkakaroon ng malaking epekto sa decision-making ng NSC ang pagkawala ng mga dating leader sa council. Talagang politically motivated yung reorganization ng National Security Council. Maski rin tayo in the past, nung reorganize siya ng 1986 at nung 2001, ang political motivation noon ay magkaroon ng greater democratic participation, inclusiveness, in-expand nga pati nga private sector and non-governmental organization. Hataw Balita ngayon.
Nagpadala ng liham ang Makabayan Black lawmakers sa mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na naglalaman ng imbitasyon para sa isang meeting consultation sa House of Representatives sa January 8, 2025. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may nagbabalak pang maghain ng ika-4 na impeachment complaint mula sa Majority Bloc. Naniniwala naman si Representative Jude Asidre na logical ang paghain ng impeachment complaint kasunod ng mga issue sa paggastos ng confidential funds ni BP Sara. Ako personally, I welcome all these impeachment complaints. Matagal ilang buwan ang ginugol natin para maimbestigahan yung mga katiwalian sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at dun po sa Department of Education nung siya ay Secretary. At we only see impeachment as the logical and the proper outcome and form of accountability for the Vice President. Hataw Balita ngayon. Hindi isasama sa mga iimprentang balota ang pangalan ng mga kandidatong may final at executory na desisyon ng Commission on Elections o COMELEC bilang nuisance o disqualified kung wala silang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Kabilang sa mga hindi na mapasasama sa balota, sina dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortez at dating Caloocan City Representative Edgar Erice. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-iimprenta ng balota kung saan 66 na kandidato para sa pagkasenador ang kasali sa listahan. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Hataw Balita ngayon. Simula January 12 ay ipatutupad na ng Philippine National Police o PNP ang nationwide gun ban kasabay ng pagsisimula ng election period para sa midterm polls ngayong taon. Tanging mga lehitimong miyembro ng pulisya, militar at law enforcement agencies ang papayagang magdala ng baril habang naka-uniforme at nasa opisyal na tungkulin. Kailangan namang kumuha ng exemption mula sa Commission on Elections o COMELEC ng sinumang magnanais na magdala ng baril na hindi kasama sa nabanggit. Patuloy rin ang PNP sa pagbabantay laban sa private armed groups at loose firearms upang tiyakin ang maayos na halalan sa Mayo. Hataw Balita ngayon. Naghahanda ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental ng long-term solutions upang matulungan ang mga apektadong residente ng Bulkang Canlaon kabilang ang posibleng relokasyon ng mga pamilya sa permanent danger zones. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang mga alkalde ng La Castellana, La Carlota City at Bago City upang maglatag ng mga solusyon at magtulungan para sa kapakanan ng evacuees. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Western Visayas, mahigit 7,000 pamilya ang apektado ng pagsabog ng bulkan at mahigit 2,000 sa kanila ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Privacy, wala personal space, and later on, it's not becoming convenient sa mga dira sa sulod sa evacuation centers. And we have to take care of their social, economic, and psychological needs. Livelihood kuno, kinahanglan naton tigaan intervention, education sa kabataan, no? Hindi sulod sa eskwela because arada sila. Hataw Balita ngayon. Nag-deploy na ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP at iba pang law enforcement agencies upang magbantay sa Traslasyon 2025 sa Quirino Grandstand. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, magtutulungan ang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng okasyon habang ipinatutupad ang profesionalismo at paggalang sa mga operasyon. Magpapatupad ng no-fly, no-sale policy, gun ban at liquor ban mula bukas, January 8 hanggang January 11. Magtulungan po tayo, ipadama po natin sa buong mundo at sa ating bayang Pilipinas na dito po sa bansang Pilipinas, nagkakaisa po tayo na mapaayos po natin ang any event na mangyayari sa atin.
Hataw Balita ngayon. Pariing pinabulaanan ng Lionel Waste Management Corporation ang paratang ng Manila City Government na iniwan ito ang tungkulin sa gitna ng holiday season at binanggit ang mahigit sa 561 million pesos na utang ng lungsod. Ayon sa kumpanya, patuloy silang naglingkod hanggang sa pagtatapos ng kanilang kontrata ng December 31st, 2024 kahit hindi na sila sasali sa bidding para sa 2025 dahil sa lumalaking utang ng lokal na pamahalaan. Iginit ng Lionel na dokumentado ang kanilang serbisyo na sinusuportahan ng mga larawan at sertifikasyon mula sa barangay. Hataw Balita ngayon. Mataas na presyo ng gulay ang sumalubong sa maraming mamimili sa Metro Manila sa unang linggo ng taon. Pumalo sa 320 pesos per kilo ang presyo ng kamatis sa mga pamilihan sa Quezon City sa unang linggo ng Enero. Bagaman bumaba na ito sa 200 to 260 pesos kada kilo ngayon. Ayon sa Department of Agriculture o DA, sanhi ng pagtaas ng presyo ang pinsalang dulot ng mga bagyo noong nakaraang taon na nagresulta sa 45% ng pagbaba ng produksyon ng kamatis. Inaasahan ng DA na babalik sa normal ang produksyon at presyo ng kamatis sa katapusan ng Enero o unang linggo ng Pebrero 2025. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive states. Nagkaroon ng significant reduction sa production ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Pinakamalaki yung 45% reduction in volume of production. Hataw Balita ngayon. Taas presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista simula ngayong Martes, January 7. Ito ang kinumpirma ni Rodela Romero, Director 3 ng Oil Industry Management Bureau o OIM sa ilalim ng Department of Energy. Base sa projection, piso ang madaragdag sa kada litro ng gasolina at kerosene, habang nasa 1 peso and 40 centavos naman sa diesel. Isaan niya sa mga dahilan dito ay ang pagtaas ng heating demand dahil sa malamig na panahon, partikular na sa mga bansang Amerika at Europa. Gayon din ang mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Hezbollah at ang pagbaba ng inventaryo ng commercial crude ng Estados Unidos. Base sa may mga ilang notification na rin kami natanggap, siguro ang gasolina magkakaroon po ng increase base sa notification ng oil companies na mga 1 peso, ang diesel po 1 peso and 40 centavos at ang kerosene po 1 peso per liter. Hataw Balita ngayon. May good news po tayo dahil simula ngayong buwan ay itataas ng PhilHealth sa 50% ang halos lahat ng benepisyo nito kabilang ang 9,000 case rate packages tulad ng kidney transplant at heart attack treatments. Magkakaroon na rin ng coverage ang PhilHealth members para sa emergency outpatient services at preventive oral health services, kabilang ang libreng dental check-up, fluoride application at emergency tooth extraction. Sa kabila ng pagtanggal ng government subsidies, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na makikinabang ang mga miyembro sa pinalawak na benepisyo ng PhilHealth. Hataw Balita ngayon. Nagsasagawa ang Department of Education o DepEd ng pagsasanay para sa mga guro na magtuturo ng English, Science at Math upang matulungan silang mapaghusay pa ang kaalaman ng kanilang mga estudyante sa junior high school. Bukod sa mga guro, plano ring isama ang mga learner at kanilang mga magulang sa mga learning session para mabigyan sila ng suporta ng kanilang kailangan sa pag-aaral. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng mga aktibidad na ito na mapataas ang academic performance ng mga mag-aaral at maabot ang international standards. Hataw Balita ngayon.
Inaasahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang resolusyon mula sa Meralco para sa pagbabalik ng kabuuang 16 billion pesos refund na mula sa sobrang bayad ng mga customer. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta, posibleng maramdaman ang refund sa unang quarter ng 2025, partikular na sa buwan ng Abril matapos ang pagsusuri ng aktwal na halaga. Ipinaliwanag ng ERC na ang refund ay mula sa itinakdang rates alinsunod sa Electric Power Industry Reform Act of 2001. Binibigyan lang natin silang pagkakataon na mag-file. Kasi gano'n naman dapat yung proseso. Magpa-file sila, we verify, then we order. But if they don't file, then there are powers given to the commission to act on such instance. Hataw Balita ngayon. Muling nagpatupad ng reshuffle ang Philippine National Police sa 7 nilang matataas na posisyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, kabilang sa mga nakasama sa balasahan ay sina Visayas Area Police Commander Major General Robert Rodriguez na naging Officer in Charge Deputy Chief for Operations matapos magretiro sa Lieutenant General Michael John Dobria noong December 20. Itinilaga rin bilang OIC ng Directorate for Information and Communications Technology Management si Brigadier General Cherico Baldeo. Inilagay din bilang OIC ng Police Regional Office Caraga si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Habang si Brigadier General Christopher Abesha naman ay itinilagang OIC ng Aviation Security Group. Ginawa namang Deputy Director ng Directorate for Police Community Relations si Brigadier General Roy Parenia. Habang si Brigadier General Dionisio Bartolome Jr. naman ay itinaga bilang Deputy Director for Administration sa Police Regional Office 7. Si Colonel Mariano Rodriguez naman ang OIC ng Office of Deputy Director for Administration ng PRO 11. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa Pilipinas na ang ilang Afghan nationals na pansamantalang mananatili sa bansa upang makuha ang kanilang special immigrant visa para makapunta sa Estados Unidos. Ayon sa kagawaran, dumaan ang Afghan national sa masusing screening at full medical check-up bago dumating sa bansa at ang kanilang pananatili ay hindi lalampas sa 59 na araw habang inaasikaso ang kanilang visa. Nilinaw ng United States Department na ang Afghan nationals ay hindi refugees, kundi mga individual at pamilya na nagtrabaho para sa US government sa loob ng 2 dekada sa Afghanistan. Hataw Balita ngayon. Dito pa rin po ang Radio Mobile Booth sa Barangay Pamplona 1, Las Piñas City kung saan isasagawa mamaya ang free medical consultation, dental extraction, optical with free reading glasses na ihahatid ng UNTV. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Binawasan na ng pamahalaan ng maximum na pagtaas ng upa para sa mga residential unit simula nitong January 1, 2025. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Henry Yap, ang Undersecretary for Planning, International Cooperation, and Institutional Partnership ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD upang magbigay ng mahalagang detalye ukol sa naturang panuntunan. Magandang umaga po, Ginoong Yap. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Good morning, I'm well, and Happy New Year to everyone. Maraming salamat po. Okay, magandang balita ng rental cap na ipinatutupad sa bansa ngayon. Pwede niyo po ba kaming balitaan, Yusek Henry? Simula po ngayong taon hanggang from January 1 hanggang December 31, binaba na po natin ang rental cap from 4% last year to 2.3%. Effective po yan sa lahat ng mga nangungupahan ng mga residential unit na 10,000 and below. For mga residents na nangungupahan na mag-expire yung tenant, yung kanilang upa this year. Okay.
So, ulitin natin, from 4%, magiging ilang porsyento na lamang po ito, Yusek Henry? Po, starting January 1 to December 31, 2025. Okay. Ano po kaya ang nag-udyok dito sa ating pamahalaan na ipatupad ang nasabing hakbang? Posible rin po ba na sa hinaharap ay mas lumawak pa ang sakop nitong rental cap na ito dahil syempre pag nabalitaan ito ng ating mga kababayan na unawa nila, this is a good news po, Yusek Henry. Opo, ang batas po nagpapatupad sa rent control ay tinatawag na Rent Control Act of 2009. Originally, nataasan po ang predecessor ng DSUD, ang HUDCC or ang Housing and Urban Development Coordinating Council na magpatupad ng review of the rent control amount every year. In 1929, nung itinayo ang DSUD, kasama po noon pagtayo ng National Human Settlements Board. Itong National Human Settlements Board ay nagpapasaho ng resolution noong December na ang magiging rate for this year po ay magiging 2.3. Ang batayan naman po nito ay ang 2023 FICE or Family Income Expenditure Survey kung saan nagsasaad na ang ating October 2024 inflation ay nasa 2.3%. Yan ang naging batayan ng ating pagtaas for this year. Okay. Yung 10,000 na upa pababa, sakop nito po, 10,000 pataas. Once and for all. 10,000 pababa po. So renting as of this end of 2024 na may monthly rental of 10,000 and below. Okay. What if ang isang landlord ay hindi sumunod po sa patakaran? Ano po? Ano kaya maaring gawin ng mga umuupa para igiit ang kanilang karapatan dito sa rental cap po, Yusek Henry? Kung meron po tayong mga na-encounter na ganyan, pwede po tayong lumapit sa ating barangay. Meron tayong tawag na barangay judicial system kung saan pwedeng tulungan tayo ng barangay na mag-areglo ng dalawang partido. Dito po, ipapaliwanag na ating barangay captain sa ating landlord yung limits ng ating rent control law. However, kung hindi magkaroon ng understanding dalawang partido, doon pa lang po pwede pumunta yung tenant natin sa korte. Ngayon, ang korte ang magdidesisyon kung tama o mali ang ginawa ng ating landlord. Kung malaman ng korte na mali yung ginawa at ginigiit pa rin nung landlord natin, yung mga tenant natin, may kaagibat pong parusa. Ang penalty po nito 25,000 to 50,000 na penalty or kulong na 1 month and 1 day up to maximum 6 months or both at the discretion ng ating korte. So, sa madaling salita, yun ang mga parusa na binabanggit po, Yusek Henry. Parusa na maaring ipataw doon sa mga lalabag sa rental cap. Sabi sabihin, una ay tutungo muna sa barangay. Sa madaling salita, kung yung barangay hindi na po maayos ito, aakyat sa korte. Maaari kayang maging dahilan ng halimbawa palabasin ng isang landlord na, o sige, ayaw mo naman sumunod dahil sinasabi mo yung rental cap na yan, teka muna, umalis ka na lang. Kung yan ang magiging batayan, ano yung pwedeng tulong na magawa ng inyong tanggapan po, Yusek Henry? Hindi po pwedeng basta-basta paalisin lang ng mga landlord natin itong nangungupahan dahil gusto niya taasin yung renta niya ng beyond the 2.3%. Kaya po pinapatupad ang rent control para magkaroon ng indication o magkaroon ng guidance ang ating mga landlord kung magkano lang po pwede nilang itaas. Ang purpose nga ng pagpasa ng batas ng Rent Control Act para iwasan nga yung unwarranted increase ng mga landlords natin. Yan talaga po ang layunin kung bakit nagkaroon ng Rent Control Act of 2009.
Okay. Ano po yung magagawa right now ng inyong tanggapan upang lubusang maprotektahan po ang karapatan ng mga umuupa dahil batid din natin na napakarami rin pong nabibiktima ng mga pang-aabuso ng kanilang mga landlord po? Tulad po nito, kami po ay nagko-conduct ng information and educational campaign. Nakipag-ugnayan din po kami sa Department of Interior and Local Governments dahil po importante na alam po ng mga barangay captains natin ang batas tsaka magkano po tinataas. Over the years po kasi nag-iiba-iba yung desisyon kung magkano po pwedeng lapat na increase, no? So over the years, pababa na po yung ating amount na pinapayagang tumaas sa rental. Kaya ginagawa po natin itong information dissemination para malaman po nating mga kababayan. Sa ngayon po kaya, kung may datos po kayo, Yusek Henry, ilan kayang mga mamamayan ang maaaring mabenepisyohan itong itong rental cap na ito na ipatutupad ngayon? Okay. Ayon ho sa pag-aaral, meron pong 5%, approximately 5.43% ng mga ating mga pamilya ang nangungupahan. Ito po ay total household. Out of that 5.43%, almost 95% po ay nangungupahan ng 10,000 and below. So masasabi natin majority po nung ating nangungupahan ngayon ay nagbabayad po ng rental ng 10,000 and below. Okay. Paano daw po kung halimbawa yung kontrata ay nagawa na hindi pa ito ini-implement? Ano po kaya ang pwedeng maitulong ng inyong tanggapan? Let's say, for example, para lang makasiguro yung umuupa na hindi sila paalisin, napilitan silang gumawa ng 5 taong kontrata. Mayroon po bang magagawa ang inyong tanggapan dito kung sakasakali na lumapit sa inyo at matapos na makipag-usap doon sa kanilang landlord at hindi sila pinagbigyan? Opo, ayon po sa batas natin dahil hindi po kami judicial agency, ang resolution po nito is through the barangay to amicably settle itong disagreement nila, no. Pero ayon din dun sa batas natin, dapat sumunod po sila dun sa lituntunan na pinapasaad ng ating Rent Control Act. So yun po ang guidance natin. However, gusto ko lang i-clarify na kung yung amount na na-enter nila is beyond 10,000 na po, hindi na po sila sakop nitong rent to. For example, last year, nasa 10,000 na sila and then 10,000 plus the 4% na ipinataw sa kanila last year. So starting this year, ibig sabihin lumagpas na po yung kanilang rent, naging 10,400 na po. So this year, hindi na po sila kasama. The other consideration po is that dapat nangungupahan ka na ngayon at i-renew mo yung iyong kontrata. Pag ikaw po ay umalis at merong bagong nanirahan doon sa unit na inoccupy mo, yung bagong maninirahan doon ay hindi na husakop ng Rent Control Act. Ibig sabihin, pwede po mag-adjust nung landlord mo of an amount beyond the 2.3%. Okay. At this point, Yusek Henry, ano yung gusto niyong panawagan both doon sa mga umuupa at sa mga landlord para maiwasan po ito kung sakasakali na hindi sila magkakaunawaan? Bagamat on the part of the yung mga renters, no po, yung mga uupa ay talagang paborable po ito sa kanila. Pero sa landlord, I'm sure ay medyo may lungkot tayong mararamdaman. What do you want to tell them? Anong panawagan niyo po sa kanila para maiwasan yung mga gusot, mga gulo at hindi mag-clog yung mga reklamo nito doon sa mga barangay? Go ahead po, Yusek Henry. Gusto ko umapila sa ating mga landlord na tumulong din sa ating mga kababayang importante po na sumunod din tayo sa batas. Pinapayagan naman po tayong magtaas ng ating renta, but sumunod po tayo doon sa rental cap na pinapatupad ng gobyerno. Sa mga tenants naman po natin, igiit po natin ang ating karapatan. Kung meron po tayong kung alam po natin na hindi na sumusunod ang ating mga landlord, pwede po tayo
lumapit sa ating barangay, magpatulong po tayo doon. Ang layunin po ng barangay ay kausapin ang dalawang partido at explain kung ano po ang nakasaad sa ating batas. Tulad nito, maayos po natin, then mas mabuti naman po ang relationship ng dalawang pamilya. However, kung hindi talaga magkakaroon ng agreement, meron po naman tayong opportunity na umakyat sa korte para ma-resolve itong kaso na to. Maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Henry Yap, ang Undersecretary for Planning, International Cooperation and Institutional Partnership, the Department of Human Settlements and Urban Development. Good morning po. Thank you and good morning. Hataw Balita ngayon. Pinayuhan ng health experts ang publiko na mag-ingat laban sa flu at respiratory diseases, lalo na ngayong nakararanas ang bansa ng malamig na panahon. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, pulmonologist, mas madaling magkasakit sa ganitong panahon dahil mabilis mag-replicate ang mga virus at mas delikado ang mga may sakit sa baga at puso. Payo ng eksperto, magpabakuna laban sa influenza at respiratory syncytial virus, iwasan ng bisyo, magsuot ng face mask at ugaliing maghugas ng kamay upang maiwasan ang sakit. So, kung mabibigyan natin, makakakuha tayo ng bakuna, then this is the most effective way para ma-prevent natin ang magkaroon tayo ng ganitong sakit at eventually magkaroon tayo ng mga mabibigat na problema o severe infections. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Von Tuyan mula sa Perry Hall, Maryland, USA. Kanang araw sa ating mga kababayan sa buong mundo, si outgoing Vice President Kamala Harris ang mangunguna sa opisyal na sertifikasyon ng Electoral College votes na magpapatibay kay United States President-elect Donald Trump bilang susunod na Pangulo. Bagamat binatikos niya si Trump noong nakaraang taon, itutuloy ni Harris ang kanyang papel bilang tagapangulo ng Senado para tiyakin ang tuloy-tuloy na proseso ng paglilipat ng kapangyarihan. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpuz, live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw sa iyo, Charles. Saan magaganapin ang formal na sertifikasyon ng electoral count ni President-elect Trump? Isasagawa ang formal na sertifikasyon ni incoming US President Donald Trump sa US Capitol, kung saan tiniyak ng mga otoridad ang pinakamahigpit na antas ng pambansang seguridad. Pinalibutan ng matataas na bakod ang Kapitolyo bilang malinaw na alaala sa malagim na pangyayari sa nakalipas sa 4 na taon nang tangkaing lusubin ang mga taga-suporta ni Trump ang gusali. Sa kabila na nakaambang snowstorm, tuloy pa rin ang sertifikasyon ng electoral count sa harapan ng mga mambabatas na pangangasiwaan ni Vice President Kamala Harris. Walang karahasan, protesta o kahit procedural objection sa Kongreso ang inaasahan sa pagkakataong ito upang masiguro ang mapayapang paglilipat ng kapangyarihan. Balik sa'yo, James. Yes, Charles. Gaano ba kahigpit ang seguridad sa palibot naman ng Kapitolyo? Yes, James. Mas pinaigting pa nga ng US Capitol Police kasama ng Federal Law Enforcement ang seguridad sa palibot ng Kapitolyo upang wag na nga maulit yung nangyari nung 4 na taon na ang nakalipas. Pinalibutan nila ito ng black fence ang Capitol ground at mayroong nakabantay na mga security officers. Ilang kalsada din na malapit sa Kapitolyo ay kanilang isinara at walang turista na papayagang makalapit sa lugar. At ito rin ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng certification ng electoral count kung saan itinalaga ang National Special Security Event na kasamang magbantay dahil sa nagdaan ngang insurrection. Balik sa'yo, James. Correct. Sige, maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz, mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magiging epektibo lamang ang seguridad para sa Kyiv laban sa pananakop ng Russia kung susuportahan ito ng Estados Unidos. Ipinahayag niya rin ang hangaring makipagpulong kay US President-elect Donald Trump
matapos ang inaugurasyon nito. Ito naman ang umahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita ngayon. Hiniling ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos na magbigay ng garantiya sa seguridad ng bansa upang wakasan ang pananakop ng Russia. Binanggit niya ang kahalagahan ng suporta ng United States na anya'y kritikal upang maiwasan ang muling pag-atake ng Kremlin. Ayon kay Zelensky, umaasa ang mga Ukrainians na pipilitin ni Trump ang Moscow na tapusin ang digmaan. Nagbabala rin siya na maaring tumindi ang agresyon ng Russia sa Europa kung aalis ang Estados Unidos sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Binatikos ni Zelensky si Russian President Vladimir Putin na anya'y hindi seryoso sa negosasyon. Kailangan namanong pilitin ng Kremlin na tumigil at sumang-ayon sa pangmatagalang kapayapaan. Ayon pa kay Zelensky, napag-usapan nila ni Trump noong nakaraang taon ng isang opisyal na pagbisita ng Ukraine sa Estados Unidos. Anya, pinangako ni Trump na magiging isa ito sa maunang pagbisita matapos ang kanyang inaugurasyon sa January 20. Samantala, sinabi ni Zelensky na nasa 3,800 North Korean troops ang nasawi o nasugatan sa Kursk region. Ngunit naniniwala siyang may kapasidad ang Pyongyang na magpadala ng libu-libong dagdag na sundalo. Dagdag pa niya, nakapagbigay na ang North Korea ng 3.7 million artillery shells sa Russia. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinimulan nitong linggo ang bagong congestion toll sa Manhattan, New York City na layong bawasan ang trapiko at pondohan ang mga proyekto sa pampublikong transportasyon. Ito ang ating humahataw na balita. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng ipatupad ng Metropolitan Transportation Authority or MTA ang congestion pricing sa New York City na naniningil ng $9 o 525 pesos sa mga motorista na papasok sa Manhattan, south of Central Park sa mga peak hours. Ayon kay MTA Chair and CEO Jano Leiber, 5 taon nilang pinag-aralan ang solusyon sa matinding trapiko sa New York City. Layunin ng toll na ito na bawasan ang traffic gridlock at makalikom ng pondo para sa public transit improvement. Iba-iba ang toll na babayaran depende sa oras at kung may easy pass ang motorista. Sa weekdays mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. at weekends mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. ang may easy pass ay magbabayad ng $9 habang $2.25 o 131 pesos naman sa off-peak hours. Bukod pa ito sa mga toll na binabayaran ng mga motorista para makatawid sa mga tulay at tunnel. Mayroon ding credit na hanggang $3 o 175 pesos para sa mga nakabayad na sa mga tunnel papuntang Manhattan. Tutuligsa naman ni President-elect Donald Trump ang programa na ito na tinawag niyang massive tax. Aniya, maapektuhan nito ang mga negosyo sa New York City at maaari magdulot ng pag-alis ng mga ito. Nangako siyang ipatitigil ang toll sa kanyang panunungkulan. Ang congestion pricing ay kahalintulad ng mga sistema sa London at Stockholm, ngunit ito ang kauna-unahang programa sa US. Bagamat naantala ang magpapatupad nito noong nakaraang taon, muling inaprubahan ni Governor Kathy Hochul ang programa sa mas mababang halaga. Sa kabila ng mga kaso mula na sa estado ng New Jersey, naipasa na ang toll program at tuluyang naipatupad ngayong taon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ilang estado dito sa Estados Unidos, kabilang na ang Kentucky, Virginia at Missouri, dito rin sa Maryland, USA, ang nagdeklara ng state of emergency matapos ang malakas na winter storm na nagdala ng makapal na yelo at niebe simula noong Panglinggo. Dahil sa masamang panahon, maraming paaralan ang nagsuspinde ng klase, nakansela ang ilang flights at marami ang hindi nakapagdakbay dahil sa panganib sa mga pangunahing kalsada. Nagbabala naman ang National Weather Service na magtatagal ang winter storm warning hanggang Lunes sa ilang lugar habang hanggang Martes naman sa ibang estado tulad ng West Virginia at Alaska. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, ngayong 2025, mahalaga na mapanatiling malakas ang katawan. Tuklasin natin ang mga ligtas at epektibong paraan ng pag-ehersisyo para sa mas malusog na buhay. Ito ang umahataw na balita ni Chris De Leon. Hataw Balita ngayon. Matapos ang masaganang handaan,
at mga selebrasyon, marami sa atin na nagnanais na magpapayat o magbawas ng timbang. Kaya naman, alamin natin ang mga hakbang na makakatulong upang matamo ang mas malusog na pangangatawan. Ang benepisyo ng ehersisyo ay para sa lahat, anuman ang edad, kasarian o pisikal na kakayahan. Inirekomenda para sa mga malulusog at nasa wastong edad ang 150 minutes na katamtamang aerobic exercise bawat linggo o 30 minuto araw-araw, 5 beses sa isang linggo. Maaari ring gawin ang 75 minutes na vigorous aerobic exercise o maliksing pag-ehersisyo bawat linggo o 15 minutes 5 beses sa isang linggo o kombinasyon ng dalawang uri ng ehersisyo. Para sa mas malaking benepisyo sa kalusugan, mas mabuti kung mag-ehersisyo ng 1 oras o higit pa 5 beses kada linggo. Makakatulong din ito sa pagpapababa o pagpapanatili ng tamang timbang. Ang brisk walking, cycling, biking, swimming, dancing at gardening ay ilan sa mga halimbawa ng katamtamang aerobic exercises. Samantalang ang pagtakbo, jogging, brisk cycling, jumping rope, stair climbing at mga sports tulad ng basketball, soccer, tennis at hiking uphill ay kabilang naman sa mga vigorous exercises. Masasabing katamtaman ng level ng ehersisyo kung ito ay nakakapagpataas ng pulso at paghinga, ngunit kaya pa rin makipag-usap ng hindi nahihirapan. Maaaring mag-strength training kung saan palalakasin ang mga pangunahing kalamnan o major muscles ng katawan. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, kasabay ng flexibility at balance exercises. Gumamit ng weights o resistance na sapat ang bigat upang mapagod ang mga kalamnan sa 12 hanggang 15 na repetitions. Ang isang set nito ay sapat na para makuha mga benepisyo sa kalusugan at maging fit. Maaari ring gumamit ng weight machines, free weights o paggamit ng sariling timbang. Pati na rin ng resistance bands upang palakasin ang ating mga muscles. Ilan sa mga simpleng ehersisyo na maaaring subukan ay ang squats, lunges, planks, push-ups at pull-ups. Para naman sa mga matatanda, 2.5 oras sa isang linggo ng physical activity ang inirekomenda. Samantalang para sa mga bata, 1 oras naman sa isang linggo. Simulan sa warm-up upang maihanda ang mga kalamnan at tapusin sa cool-down activities upang makapag-recover ang mga ito. Tandaan, maiging kumonsulta muna sa mga health professionals bago magpasimula ng bagong exercise program, lalo kung mayroong ibang health conditions na nararamdaman. Mga kasambahay, sana'y nakapulot kayo ng mga tips para sa inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-exercise ay hindi lamang para sa ating katawan, kundi pati na rin sa mas maayos na pang-araw-araw na buhay at pag-iisip. Chris De Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kailangan nating exercise, lalo na ngayong winter season. Mga kababayan, yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Perry Hall, Maryland, USA. Ako si James Bontuyan. Magandang araw and have a blessed day to you all. Tulong muna bago balita. Isang lalaking nakaidlip habang nagmamaneho ng kotse ang nabangga sa concrete barrier sa Taytay, Rizal na agad tinulungan ng UNTV News and Rescue. Samantala, rumisponde naman ang naka-off-duty na UNTV News and Rescue responders sa isang aksidente sa kalsada sa Eulogio, Amang Rodriguez Avenue, Pasay City. Si Lizel Nael, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team mag-aalas 6 ng umaga, January 5, nang madaanan ng isang kotse na bumangga sa concrete barrier sa kahabaan ng Manila East Road, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Agad na tumugon ang rescue team sa aksidente. Nakita nila ang lalaking biktima na si Danril Punay, 32 anyos na nakaupo sa loob ng kotse at idinadaing na nakaramdam siya ng matinding nerbiyos. Agad nagsagawa ng assessment ang grupo kung saan natuklasan na dahil sa aksidente ay nakaranas ang biktima ng panic attack, panlalamig at panginginig ng katawan.
Agad itong nilapatan ng paunang lunas, kabilang na ang paglalagay ng thermal blanket upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan at tinulungan siya sa tamang paghinga upang makalma. Nagtamo ng galos ang lalaki sa kanang kamay na nilapatan din ng paunang lunas ng grupo. Ayon sa biktima, galing sila sa isang kasiyahan sa bahay nila sa Bagong Bayan, Taguig City at pagkatapos ay inihatid niya ang isang babaeng kaibigan sa Barangay Muson, Taytay, Rizal. Habang papauwi, hindi niya namalaya na nakaidlip siya habang nagmamaneho. Nang magising, nabigla ang lalaki nang sumalpok ang kotse sa isang concrete barrier na ikinasira ng kaliwang harapang bahagi ng sasakyan. Ang mabagal na takbo ng biktima ay nakatulong upang hindi siya magtamo ng malubhang pinsala. Nasa lugar din ang mga kawani ng Barangay San Juan DRRMO upang rumesponde sa kalagayan ng biktima at Smile Traffic Action Group o STAG upang ayusin ang daloy ng trapiko. Inendorso ang biktima sa pulis dahil sa damage sa concrete barrier. Nagbigay paalala naman ang mga traffic law enforcers sa mga motorista na kung nakakaramdam ng antok, maghanap ng ligtas na lugar upang makapagpahinga at maiwasan ang aksidente. Matapos mabigyan ng paunang lunas, tumanggi na ang biktima na magpadala pa sa ospital. Patungo pa lamang ang UNTV News and Rescue responders sa kanilang duty sa Rosario, Pasig nang may madaanan na isang vehicular accident sa kahabaan ng Eulogio Amang Rodriguez Avenue, Pasig City. Nakahiga na sa kalsada ang isang lalaki na iniinda ang pananakit ng kanang kamay. Sumemplang ang kanyang motorsiklo matapos bumangga sa isang truck na sinusundan nito. Kinilala ang biktima na si Jose Mariano Dizon, 24 anyos, na nagtamo ng suspected wrist deformity at pamamaga sa kanang kamay, mga gasgas sa kanang tuhod at kaliwang braso. Ayon kay Joven Bulites, nakakita sa pangyayari, nag-slide ang motor ni Dizon nang tumama ito sa mabagal na sasakyang nasa unahan nito. Kasi kaso mabagay na sinasakyan. Kaso pag galing namin dito, tulog siya eh. So dinisin lang namin siya kasi kinakyan. Agad na inassess ng team si Dizon, nahirap ding gumalaw sanhi na rin ng pananakit at pamamanhid ng kanang kamay hanggang siko nito. Nilapatan ng rescue team ng pangunang lunas ang mga sugat ng biktima at nilagyan ng splint ang bisig upang ma-immobilize. Inendorso naman ang pasyente sa ambulance ng Pasig DRRMO upang madala sa pinakamalapit na ospital. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, January 7, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong namamataan or minumonitor na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan pati na rin ng shear line at nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Luzon area. Although nakikita po natin sa ngayon na wala po tayong namamataan na mga kapal na kaulapan o kahit na ano nga sama ng panahon na posible pong magdulot na buong araw na tuloy-tuloy na mga pagulan sa anong bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po natin ang generally fair weather conditions ang iiral sa malaking bahagi po ng ating kapuluan ngayong araw. Although possible mamayang gabi ay patuloy po or possible po na maunti-unting makakaramdaman ulit yung epekto nitong shear line, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon area, dyan po sa may Bicol region, pati na rin possible sa may eastern section ng Visayas. So mamayang gabi, maaaring makakaranas po tayo ng mga pagulan dulot po ng shear line dyan po sa mga nabanggit na lugar. At sa mga susunod na araw ay wala pa rin tayong namamataan na LPA or bagyo na posible pong makakapekto sa anuang bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan po natin na magpapatuloy yung generally fair weather conditions or maaliwalas na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan hanggang sa mga susunod na araw. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, patuloy pa rin po nakataas ang babala sa matataas na mga pag-alon or gale warning sa hilagang dagat baybayin ng Northern Luzon, dyan po sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, pati na rin po sa northern coast ng Ilocos Norte. So delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:23 AM at sunset ay 5:42 PM.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 128 talatang 1. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Oy, gusto ko lang batiin ani ng happy birthday ang aking may bahay na si Glenda Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikapito sa buwan ng Enero 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako po, si Annie Renton. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.